purchasing power ng ating piso. Sa mga migrants, apektado din sila, di ba? Yun ang mga sa migrants, yung kasama na sinasabi natin sa OFW, malaki talaga ang affected sa kanila. Lalo na, I belong to the migrants families. No? Mga in-laws at mga ibang pamilya namin nasa abroad. Before, pag nakapadala nila pera, at least malaki-laki ang value ng pera mo, maka-pop up mo yung price ng iyong bibili. Ngayon, yung price still the same, nagdadalag pa, pero bumaba yung exchange ng inyong pera na tinatanggap. Yun ang worry ng OFW sa mga migrant workers ngayon. Dahil instead na they are fighting for a higher wages in their places of work, which is nasa abroad, but when you're sending back into your countries, Pilipinas, hindi na ganun ang work, bumaba ang yung work. So, mostly, OFWs and migrants are not happy with the situation now. So, anong hinihingi mo? Anong mga request mo? Halimbawa, dapat ba i-peg ito into a certain amount or anong tingin mo? Anong gusto mo mangyari? Actually, yung amount sa na makukuha natin while working abroad, while you are away working for your family, what you need is a sort of target amount of pay where this amount, kahit yung peso dollar exchange mag-aakit bababa, pwede itong makakalaban. Pero usually, ang income or target amount ng contract ng mga kapatid natin sa abroad na nagtatrabaho, ang iba nga dito pinipirmahan pagdating sa abroad, mababa pa yung tinitanggap. So meaning to say, dapat ang ating pamahalaan ngayon can work closely with all diplomatic countries na meron tayo at kung saan tayo nagpapadala ng mga kapwa natin Pilipino, dapat mag-work out nila yung level ng matatanggap na kung kahit papaanong laro ng ekonomiya natin, ito'y baka parang shock absorber na amount. Actually, wala pang na-effects ngayon na dapat yun ang magiging income ng isang manggagawa sa abroad kung nagtatrabaho ng mga pamilya natin sa abroad. May request ka for ano gusto mangyari para hindi matalo ang mga migrant workers pagdating sa panig? May mga gusto ka? Well, my suggestion is that yung study ng gagawin ng ating gobyerno sa Department of Labor, especially sa Department of Foreign Affairs, na mayroon sila dapat na study na magkaroon ng level ang mga kapatid natin sa labas na nagtatrabaho. Meaning to say, ang ibig ko sabihin ng level, merong yung, di ba meron namang level ng white collar, meron namang categorically na mga categories, at least mga tatlong category malalaman natin na itong tatlo may level na itong pangatlo na kahit nandyan sa na level na yon, matansya sa mga kapatid natin sa gobyerno na ito'y kayang-kayang abutin ng ating mga kapatid na nagtatrabaho sa abroad. Even to nag-up down yung piso dollar exchange natin. So parang sa tingin mo, call natin ang government na, di ba may mga call ang migrant workers sa labas, especially ang Middle East, at ipeg nila sa 50, parang o 45, o ba ito o tumaas 45 dapat? Yes. Sa tingin mo, okay yun? Actually, pwede yun na yung mga kapatid natin na sa labas, mga kapatid natin na nagtatrabaho sa abroad, magkakaroon sila ng idea kung saan yung pinaka-hangganan o range na hindi gaano mahirapan dahil sa kanilang income ay hanggang doon lang. Dapat ma-consider yun. Which is,
nakikita ko noon sa POEA at saka sa OWA or sa Department of Labor, hindi nila nabigyan ng hustong pansin yung rate na yan na dapat, yun ang tatanggapin kung sa pinakababa naman na grupo na nagtatrabaho sa abroad. Dapat ganun makikita nila yun. Ngayon, masasabi natin na gumaganda ang piso-dollar exchange, marami naman nating kapatid na talagang tinamaan. Mostly, yung migrant workers. Hindi talaga ang tinamaan. Ako, sabi ko na sa inyo, dahil pamilya ko ay karamihan din nandun sa abroad, apektado din kami kasi doon. Kung napapadalan ka ng $1,000, magkano na lang ngayon? Ang laki na ibabawas eh. Parang 500. Oo. Ano? Malaki ang naibabawas sa exchange dahil sa piso-dollar exchange na nangyayari. Pero yung mga nangyayari, like for example, yung nangyari sa Manila Pen na nung nakaraan, nakaka-apekto ba yun sa ekonomiya natin? Bawat mga pangyayari na a sort of kaguluhan dito sa ating bansa, sa totoo lang, malaki ang epekto sa mga investment. So, mga investor sa ating bansa, kung mayroong mga nangyayari, natatapot o na-hold ng kanyang investment. Or, ang mga kapatid naman natin na doon sa labas, dahil sa mangyayari dito sa tulad yung nangyayari sa Manila Pen, sa Makati Siege, noong last November 29, nakaka-apekto yan even doon sa outside sa ating bansa, sa labas. Now, naapektuhan yung ating credibility bilang Pilipino at naapektuhan din yung income ng ating mga kapatid na nasa labas, nasa loob. So, biglaan yun eh, no? Biglaan. Sa pagkaroon, anuhan din ang bilis din ng changes, no? Ng mga ekonomiya, sa iba pang mga parte, no? Ang bilis niya, paano nangyari yun? Talagang nag-monitor closely, nag-monitor ang mga negosyante. Well, ang mga negosyante sa ating bansa, kung tutuusin, ang foreign at saka local investors natin, closely as per their organizations concerned, is nagmumonitor sa political at saka mga social climate sa ating bansa. But the problem is, yung political at saka social climate, whatever is happening to our country, malaking epekto sa effort ng mga investors, local man or foreign. Yun ang isang nakaka-apekto dito sa ating ekonomiya.